So, verse 3, and one cried to another and said, but holy, 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 Balaan, 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 is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So, akong mensahe, mga Exon, mahitungod ang pagkabalaon sa Diyos. Tungod sa pagkabalaan sa Diyos. Amen? So, magaputa. Father, I just ask you today, God, to speak to us, God. Lord, I ask you now that you will give us of your Holy Spirit. Lord, over Pastor Mike and myself, that we would have a holy anointing of God. Lord, and that every person here today would understand that we serve the holy God. Father, I ask you now to rebuke every disturbance of the Spirit. Lord God, over the microphone, over the equipment, God, we need to hear your word. So Lord, again, we just take authority over the powers of darkness. We speak to the powers of darkness and we say, go wash in Jesus' name. This is the holy place of God. So Father, today, let your people hear your word in the name of Jesus. Amen. Amen. So we have a great need to understand the holiness of God. So doon na kita'y nako nga pagkahanglan sa pagkasabot mahitungod sa pagkabalaan sa Dios. We serve the holy God. Kita nag-alagad sa usa ka balaan nga Dios. We believe His holy word. Kita nagatuo sa iyang balaan nga pulong. We have received His Holy Spirit. Kita nakadawat sa balaan nga Espiritu. We believe the holy prophets. Kita nagatuo sa mga balaan nga propeta. All throughout the Bible, God uses this word, holy. Sa kinatibuk-an sa Biblia, nagamit siya ining mao nga pulong balaan. And here, the prophet Isaiah has a vision of God. So dinhi sa atong gibasa si ang propeta nga si Isaias adunay panan-awon mahitungod sa Dios. He sees the Lord high and lifted up. So iyang nakita ang Dios ngadto sa taas nga dapit nga gibayaw. He sees God in His glory. Iyang nakita ang Dios diha sa iyang himaya. And it says the angels, it calls them seraphim. Pag diri ang mga manulunda nga gitawag sila cherubim. They are flying around the throne of God. Nga din sila diha anaa sa trono sa Dios. And they have 6 wings. Aduna sila unom ka mga pako. And with 2 of them, they cover their face. O ang duha niini nagasampong sa ilahang anawong. And they say, Balaan, Balaan, Balaan. O nagingon sila balaan, balaan, balaan. Now, understand, this was their joy to worship God. So ato nga masabdon nga din kini ilahang nga kalipay ang pagdaig sa Dios o pagsimba. See, the Bible said God dwells in light that no man can approach unto. So ang Biblia nagasulti nga din ang Dios nagpuyo niya ng usa ka kahayag nga walay tawo nga makaduol niini. So we're going to look at one more scripture and then I want to explain the definition of holy. What does that word mean? So tanaw taglain nga din bersikulo ako nga isaysay unsa man gyud ang buot ipasabot ining mao nga pulong. Amen. So let's go to Revelation chapter 4 verse 8. Pinadaya Kapitulo 4 verso. So we see the same scene, and this was written well over 1,000 years, about 1,000 years later. And we see the same thing. So diri makita nato ang sasama nga butang o gisulti nila. So Revelation 4 and 8, the 4 living creatures, each having 6 wings, were full of eyes around and within. And they do not rest day or night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. So, kinsa mo basa Revelation 4 verse 8. Ang pulong sa Dios nga namakita sa pinadayag, Kapitulo 4, versikulo 8. O ang upat ng mga binuhat na buhi, ang kasatag sa kanila, may unom kapako, puno sa mga mata, libot sa sulod, o walay pahulay sa adlaw o sa gabi, sa pag-ingon.
ang Ginoong Dios ang magagahom, ang mao ang kaniadto o ang mao karon o ang muani. Now, again, we see the angels of God. So diri ato makita ang manulunda sa Dios. And here it speaks of 4 living creatures. O diri nagasulti may tungod sa upat ka mga buhi nga binuhat. And just like Isaiah, So kini siya sama ngadto sa gisulti o nakita ni siya Isaias. they have 6 wings. Doon na sila yung kabog pako. Now, Isaiah said 2 of them, they fly. So si Isaias nagaingon kanila nga ang duha niini nagalupad. And with 2, they cover their feet. Ang duha pod ini nagasalipod sa ilang tiil. And with 2, they cover their face. O ang duha niini nagatabon silang nawo. And their only response when they see the glory of God, Usa ka butang nga din ilaha nga gihimo sa dihang nakita nila ang himaya sa Dios. Balaan, balaan, balaan. Nagaingon sila balaan, balaan, balaan. So, what is this word holy? So unsa man gyud kini ipasabot nining pulong balaan? The Hebrew word is kadesh. So ang Romano ani nga pulong gitawag og kadis. It means to be set apart. So gipasabot nga kini siya gipasali. It means to be separate from sin. So kini siya gipasabot nga siya gipahimulag gikan sa sala. God is completely separated from darkness. So ang Dios ihagayod nga himpit nga din siya nga iyang gipahimulag gikan sa kangit. He is separate from His creation. Iya nga kini gipahimulag ang mao nga binuhat. He is above and apart all things. So kini siya labaw pa gayon sa tanang mga butang. That's the holiness of God. Ug mao kana ang pagkabalaan sa Dios. He is completely set apart. So kini siya gihimpit nga diin gipahimulag. There's no one like God. Wala kay sama sa Dios. Now, let's go just a little bit deeper into the holiness of God. So matuta sa kaning pagpalalumba may tungod sa pagkabalaan sa Dios. God's holiness is also compared to God's perfect nature. So ang pagkabalaan dai sa Dios kumpara ni siya o gipakasama ni siya sa himpit niya nga See, kinaiya. there's nothing you can add to the nature of God. Wala tayo bisan unsa nga butang atong ikadugang diha sa kinaiya sa Dios. You cannot give Him more love. Dili kita makadugang niini og dugang nga paggugma. You cannot give Him more power. Dili nato di ta kadugang og dugang nga kinigahom usog. You cannot add more understanding. Dili na nato madugangan og dugang pagsabot niini. Because God is perfectly holy. Tungod kay ang Dios siya hingpit gayud nga balaan. There's nothing I can add to God. Wala gayud kitay madugang adto sa Dios. Now we have need. Apan kita adunay panginahanglan. I need more love. Kita nagkinahanglan tagdugang paghigugma. I need more power. Nagkinahanglan tagdugang gahom. I need to be sanctified. Nagkinahanglan ta dugang pagkahilo. But God has need of nothing. Apan ang Dios wala na siya lain pang gikinahanglan. That's the perfect nature of Ug God. mao kana ang hingpit nga kinaiya sa Dios. Now, you cannot take anything away from God. Dili kita makakuha og mga bisan unsang butang nga diin gikan sa Dios. There is no sin. Tungod kay walay sala. There is no flaw. Wala na gayud kining mga hilana. No imperfection. Wala na kining dili nimo makita ang pagkadili hingpit. There's nothing I could take from God to make Him more perfect or more holy. Wala gayud kita bisan unsa nga atong madala ngadto sa Ginoo para sa iyang pagkamudugang iyang nga pagkabalaan. Now again, we have things that we need to remove out of our life. Apan kita aduna kitay mga butang nga kinahanglanon gayud nga atong kuhaon gikan sa atong kinabuhi. We fight the flesh. Kita nakigbisog sa atong unod. We have things we need to cast off. Aduna kitay mga butang nga kinahanglan atong isalikway. But God is light, and in Him there is no darkness. Panang Dios siya kahayag diha kaniya wala na ikangit-ngit. That's the holiness of God. Ug mao kana ang pagkabalaan sa Dios. That's why when the angels worship Him, Ug mao kana hinungdan ngano ang mga manununda nagadayeg nagsimba kaniya. they say, "You are holy. Ug nagingon sila ikaw balaan. You are set apart."
Nga diin ikaw kini gipahimulan. You are different than anything else. There is nothing like God. There is So no one like ay lain nga diin sama sa Dios. Amen. Amen. Now let's go to Hebrews chapter 7. Jesus Christ is holy. Amen. Dinong Isus balaan. Praise God. So Hebrews 7 verse 26. For such a high priest was fitting for us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens. So, kinsa mo ba sa Hebrews 7:26? Pinagpulong sa Diyos na mabita sa Hebreo Kapitulo 7, versikulo 26. Kay mao nga labaw sa sacerdote, nahayangay kanato, balaan, walay sala, walay buling, ginahinggikan sa mga makasala, o gihimong labing na taas kaysa kalangitan. Amen. So Jesus Christ is holy, and it says He is separate from sinners. So si Ginoong Isus siya balaan ug siya gipalain gikan sa mga makasasala. Now, even God counts certain things as holy. So bitsa pa ang Dios nagaisip sa usa ka butang nga diin balaan. Only what God sets apart to be holy. So nung kaya siya ang Dios nga diin nagapasahi The first ng mga time balaan. we see this is the Sabbath day in the Old Covenant. So usa ka butang nga diin ato nga makita una may tungod sa ikapito nga adlaw sa daang It tuig. says God set that day apart and it was holy to the Lord. O ang Dios gipalain niya kining mao nga adlaw ug para kaniya kini siya balaan. Now the Bible says God's name is holy. So ang Biblia nagatug-an nga diin ang iyang ngalan balaan. That's why He said, "You shall not take the name of the Lord your God in vain." Ug mao kana hinungdan nga nagingon siya ayaw gamita ang akong ngalan sa kakawangan. For the one who takes His name in vain, I will not hold him guiltless. Adin alam kaniya nga diin magagamit sa iyaha nga ang pulong nga diin kawang ra. God told Moses, "Take your shoes off, for the place you stand is holy ground." So giingnan si Moses sa diyang niadto siya sa bukid sa Sinai nga kuha ang imong sandalyas kay balaan ang mga dapit. And as the church, we are called the holy people of God. So ingon nga simbahan, kita simbahan gitawag ta og mga balaan nga katawhan sa Dios. Did you know God has set you apart as holy unto Himself? So nahibalo ba mo nga din ang Dios gipalain mo ingon nga din siya aron nga kamo mahimong balaan para kaniya. And the Bible says, without holiness, no man will see the Lord. So ang Biblia nagasulti nga kung wala ning pagkabalaan walay tawo nga makakita sa Dios nga So- nato. Jesus is holy. So sa Ginoong Hesus siya balaan. Now, in Acts 4, God calls Him the holy servant of God. Sa libros mga buhat kapitulo 4 gitawag siya og balaan nga alagad sa Dios. Amen. And then also, 1 Peter 1:16, God says, "Be holy as I am holy." Sa unang Pedro nagasulti siya nga din pagbalaan kamo maingon nga ako balaan nga nagtawag kaninyo. So, God is holy. Ang Dios balaan niya. And He is calling His church to walk in holiness. Ug iyang gitawag ang iglesia ang simbahan sa paglakaw diha sa pagkabalaan. Now let's go to Leviticus chapter 10. Sa Leviticus kapitulo 10. Because as Christians, we must be able to distinguish between the holy and the unholy. Maingon nga kita Kristohanon kinahanglan nga makaila kita sa kalahian sa balaan o sa dili balaan. So Leviticus chapter 10 verses 1 through 3. Kinsa mo basa ang Bisaya? Leviticus 10, 1 through 3. Ang pulong sa Diyos na napakita sa Leviticus Kapitulo 10 o ngadto sa 3. Ug ang anak nga lalaki ni Aaron, ni Nadab ug ni Abihu, ang tagsatagsa kanila ikuha sa iyang
insensaryo og ibutangan nila og kalayo kini og ang ibabaw niini ibutangan nila og insenso og nanaghalad sila sa tubangan ni Jehova sa lain nga kalayo mawala gayud niya igasubo kanila. Dos, og may bigula nga kalayo gikan sa tubangan ni Jehova nga minamoy kanila og namamatay sila sa tubangan ni Jehova. Tres, unya miingon sa Moises kang Aaron, kini mao ang gisulti ni Jehova nga nagaingon, pagabalaanon ako diha kanila sa mga muduol kanako ug sa atubangan sa tibuok nga katawhan pagaymayaw nako og si Aaron mihilo. Amen. So, the two sons of Aaron, Ang duha ka anak ni Aaron, they offer unholy fire to God. sila naghalad og dili balaan nga kalayo ngadto sa Dios. And the fire of God's judgment consumes them and they die. Og ang kalayo nga balaan sa Dios nga niabot sa paghukom ngadto kanila milamoy og sila nangamatay. This shows us the seriousness, So gipakita niini ang pagkaseryoso kay the fear of the Lord, ang mahitungod sa pagkahadlok ngadto sa Dios when we don't distinguish between the holy and unholy. nga kining kinahanglan nga kita makaila gayud mahitungod sa balaan ug dili balaan. They thought they were offering it to the Lord, So naguna-una sila nga din sila husto ang ilang paghalad. but God consumed them in His wrath. Apan ang Dios nagalamoy kanila tungod sa iyang kapungod, Because- pinagis kalayong balaan. They were perverse in their heart. Tungod kay ilahang agi sukwahigman ang ilang nga kasing-kasing. And God gives the reason. O ang Verse Dios naghatag og rason. The verse 3, by those who come near me, I must be regarded as holy. Mayon sa diri nga sa tanan nga moduol kanako kinahanglan pagabalaanon ako kanila. When we come to God, Sa dihang moduol ta ngadto sa Dios, we must regard Him as holy. kinahanglan nga diin magabalaan ta. We are approaching the Creator of all Tungod things kay miduol man kita sa magbubuhat sa tanang butang. and the Father who saved us. Amen? O mahal nagaluwas kanato. Praise God. Now, look at verses 8 through 10 of Leviticus chapter 10. It says, Then the Lord spoke to Aaron, saying, Do not drink wine or intoxicating drink, you nor your sons with you, when you go into the tabernacle of meeting, lest you die. It will be a statute forever throughout your generations. Verse 10, that you may distinguish between the holy and the unholy, between the clean and the unclean. And that's it. Yeah, just verses 8 through 10. Og si Jehova misulti kang Aaron nga nagaingon, ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki uban kanimo dili kamo manag-inom og bino bisan ilimnon nga maisog kung kamo magasulod sa balong-balong nga pagatiguman aron kamo dili mamatay kini usa ka balaod nga walay katapusan ngadto sa inyong mga kaliwatan. Jis og aron maila ninyo ang kalainan sa balaan o sa dili balaan o ang kalainan sa mga hugaw o sa mga hidlo. Amen. So, God says, when you come to the tabernacle of meeting, So ang Dios nagaingon sa dihang moduol kamo ngadto sa balong-balong. be careful that you're not drunk. He was speaking to the priest. So nagingon siya dito nga pinagpagmakngon kamo nga dili kamo magainom og mga maisog nga ilimnon. And he said, lest you die. Kaya ningon siya og mga matay kayo kamo. He gives the example of alcohol. Siya naghatag og sakitana mahitungod sa kaning ilimnon nga makahubog. Now, the New Testament gives an example of this as well. So kini sa In the New sa Testament, bagong nga tugon naghatag usab siya og kining panig-ingnan during the time of the Lord's Supper, sa panahon sa panihapon sa balaang panihapon sa Ginoo. there were people that were getting drunk at the Lord's Supper.
dunay daghang mga tawo nga diin nangahubog sa panahon sa balang panihapon sa Ginoo. And Paul said, for this reason you are sick even unto death. O ngayon si Apostol Pablo mo hinungdan ngano nga ang uban kaniyon nang masakiton o nangamatay. Whenever Ananias and Sapphira lied to the Holy Spirit, they dropped dead. So ato pon nga nasayran sa panahon sa kinabuhi ni Ananias ug ni Sapphira, sila nga nagbakak sa Espiritu Santo, diha-diha namatay usab. See, so even in the New Testament, we see the holiness of God. So bisan sa bagong tugon ato makita ang pagkabalaan sa Dios. That we are to fear God. Nga kinahanglan nga magkahadlok kay kita ngadto sa We are Dios. to respect the house of the Lord. Kinahanglan nga din na doon na kita ipagrespeto diha sa balay sa Ginoo. And he said in verse 10 that you may distinguish between the holy and the unholy. O diri sa versikulo 10 ato makita nga kinahanglan makaila kamo sa balaan o sa dili balaan. Now, I believe God's house is a place of holiness. Ako nagatuo nga ang balay sa Dios mao ni usa sa dapit nga diin balaan. Because it is set apart for the Lord. Tungod kay kini siya iya man ning gipasahi alang sa Ginoo. This pulpit is holy unto the Lord. Ang pulpito kini siya balaan para sa Dios. Because it is set apart for the preaching of God's word. Tungod kay kini siya iya man gipalain o gipasahi para sa pagsulti o pagwali sa pulong niya. But there are some who don't even have respect for God's house. Apan adunay daghang mga tawo nga wala kay respeto diha sa balay sa Dios. Pastor Mike and I witnessed a politician in Busai. So, si Pastor Mike ug ako nakasaksi gid mi sa panahon dito sa simbahan sa Busay sa Ilaitan. Last Thanksgiving, Sa milabay nga pagpasalamat sa Ginoo. after the meal, he started smoking in the pulpit. So human sa pagkaon ni Otto, so diha man sila sa pulpito, sugod siya og dagkot siya ng sigarilyo. This is a man who does not know the holy place of Katong God. mga tawo wa gito siya kabalo unsa nga dapit ang iya sa Dios. I would fear to do that in God's house. So ako nagahadlok may tungod niya na pagbuhat diha sa balay sa Dios. This is a holy place. Tungod kay kini siya usa ka balaan nga dapit. The cement, all that, it doesn't make it holy. It's the fact that it's set aside for God. So dili may tungod nga kini kay simento o uban pa nga mga butang nga diin gitawag balaan kun dili kini siya gipasahi unggod sa Ginoo. Amen? So we need to distinguish the holy and unholy. So kinahanglan kita mga Kristohanon makailata sa balaan o dili balaan. See, what Satan does is he takes the gift of God So usa ka butang nga diin buhaton ni Satanas kanang kuhaon niya ang gasa ikan sa Dios. He takes the beauty that God gives us Iyang kuhaon ang katahom nga gihatag sa Dios nga ni kanato. and he twists it into darkness. O kini siya iyang baliktaron ngadto sa kangitngit. Worship is holy to the Lord. Ang pagsimba kini balaan gayud para sa Ginoo. But if you worship idols, you will go to hell. Apan kung magsimba kag Dios mga larawan, impierno ang imong padulngan. The Bible says of marriage So kining ang Biblia nga sulti may tungod sa komunyon. that the bed is honorable and undefiled. Ang hidanan kini siya usa ka dungganon. But adulterers and whoremongers, God will judge. Apan ang pagka makahilawason, ingon siya nga ang Dios magahukom niini. See, there's a difference between the holy and the unholy. So aduna gay kalahian sa balaan o dili balaan. We have to make a distinction. So kinahanglan ato ni nga kaning mailhan. What about the words of our mouth? So unsa ka ang mga pulong nga gilitok sa atong baba? When you speak life, Sa dihang masulti tag kinabuhi, when you speak God's word, sa dihang magasulti ka sa pulong sa Dios, when you speak faith, sa dihang masulti kag pagtuo encouragement, o kining pagdasi and praise, o pagday, that is holy unto the Lord. kana siyang mga butang nga balaan para sa Ginoo. But if your mouth is full of cursing and bitterness, Apan kung ang imong baba na puno niya ng mga paghimaraot o kapaitan, you are speaking death over your life, ikaw nagasulti o kamatayon, may tungod sa imong and kinabuhi. your lips are unholy. O ang imuhang ngabil, dili balaan. See, Ugaw. God is calling us. Now, let's go to 2 Corinthians chapter 6. Kadawag Korinto kapitulo 6. Praise the Lord. Hallelujah.
So, 2 Corinthians chapter 6, if someone would read verses 14 hangtod 17. Kinsa mo basa? 14 hangtod Kaya 17. ang pulong sa Dios na makita sa 1 Korinto, kapitulo 6, versikulo 14 ngadto sa 17. Dili kamo magpasakon o samang giuban sa mga dili matinuod. Kay unsaon man pagpanagpuyog sa pagkamatarong o sa pagkamasupilon. Kung unsaon man pagginambitay sa kahayag uban sa kangitngit. 15. O unsaon man pagkaangay ni Kristo uban kang bilyag unsa ang kaambitan sa matinuon uban sa dili matinuon. 16. Kung unsaon man pagkaangay sa templo sa Dios uban sa mga larawan. Kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi. Matod sa Ginoo sa Dios, magapuyo ako kanila o magalakaw sa taliwala nila o ako mahimong Dios nila o sila mahimong katauhan ako. 17. Tungod niya na mugula kamo sa taliwala nila o managpamulag kamo. Nakaingon ang Ginoo o dili kamo manghilabot sa mahugaw o pagadawaton ko kamo. Amen. Amen. He says there, what fellowship has light with darkness? So nagingon diri unsa mo kuno duyugan pakigusahan sa kahayag ug kangitngit. What fellowship has the temple of God with the temple of idols? So unsa mo kuno pakigusahan sa templo sa Dios ug sa mga Dios. He says to come out from among them and be separate. Pag nagingon siya nga og gawas kamo pagpalayon kamo gikan kanila. See, we are the saints of God. Kita gitawag tag mga balaan sa Dios. A saint is not some special Christian. It just means to be sanctified unto the Lord. So ang gitawag tag balaan tungod kay ang Dios siya nagahinlo man kanato. And we are set apart as the church of Christ. O kita iyatang gipalain ingon nga simbahan ni Kristo. And he says to come out and be separate, says the Lord. Pag nagingon siya nga din panggula kamo o pagpahimulag kamo gikan kanila ngadto balik sa Ginoo. Now, 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Kapitulo 7 ano. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Amen. 2 Korinto 7:1. Sanglit nagabaton man kita niining maong mga saad. Mga hinigugma himluan ta ang atong kaugalingon sa tanang kahugaw sa lawas og sa espiritu og himpiton ta ang pagkabalaan diha sa atong pagkahadlok sa Dios. That's the command of God. So kini siya sugo gikan sa Dios. And he ties it to the promise of God. O kini siya nagadugtong diha sa mga saad sa Dios. The promise that was just spoken before. Ang saad nga diin iya nga gisulti kaniya sa una pagayon. When God said, I will walk among you. Og nagingon ang Dios og ako magalakaw kauban kanimo. I will be a father to you. Ako mahimong amahan. You will be my children. Kamo mahimo nga akong mga anak. And he says, having these promises, So nagingon siya nga sa nakabaton kita nini mao nga saad. let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. Nagingon siya og atong hinluan ang atong nga kaugalingon gikan sa kaugawan nga nasa atong nga unod. Amen? Amen. And he says, perfecting holiness in the fear of God. Og nagingon siya diri atong himpiton ang pagkabalaan pinaagis pagkahadlok sa Dios. Now, notice holiness is tied to the fear of God. So diri atong masayran nga din ang pagkabalaan kini siya nakadugtong diha sa pagkahadlok o pagkamadlokon sa Dios. When Isaiah saw the holiness of God, Sa diha nga si Isaias nagakita sa pagkabalaan sa Dios. iyang tubag, woe is me, I am undone. So ang tubag ni Isaias ningin siya, ako alaot nga tao. He was trembling before the presence of God. So siya dunay kahadlok ug pagkurog diha sa
atubangan sa presensya sa Dios. And he understood his own sinful nature. Og iyang nga sabot og iyang masabtan ang iyang nga kining sala sa iyang pagkatao. He said, I am a man of unclean lips. Nanging siya ako sa katao nga din hugaw o bata. See, true holiness does not produce a spiritual pride. So pinaagi sa kining balaan dili kini siya maga-atak og bunga tungod sa espirituhanon nga garbo. True holiness produces humility before God. Kaya ang tinuod nga pagkabalaan kini day siya mubunga man og pagkamapausanon tubangan sa Dios. If you have spiritual pride, Kung naka espirituhanon nga garbo, then you are nothing more than a Pharisee. wala tay kalainan sa mga Pariseo. But the holy men of God, the holy women of God, tremble before the presence of the Lord. Aban ang kining balaan nga babae o lalaki kahadlok magakurog sa tubangan sa Dios. Because we know that it's God's grace. Kaya nakabaluta diha sa So mga kaigsoon, I want to encourage you today to search your heart before God. dasig ko ninyo mga igsoon nga inyong asosyo ninyong kasing-kasing sa tubangan sa Dios. Because he says in Hebrews chapter 11, Hebrews chapter 12, without holiness, no man will see the Lord. Ginagingon siya sa Hebrew 12, nagingon siya sa 14, kung wala ning pagkabinalaan o pagkabalaan, wagi makakita sa Dios. And you just heard the call, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. Kung mga tawag nga ato gayon nga diin hinluan ang atong kaugalingon sa mga kahugawan. The Bible tells us to cast off the works of darkness. Ang Biblia nagasulti nga atong isalikoy ang mga buhat sa kangit. Now, holiness comes when you see the holy God. So ang pagkabalaan mag-abot ni sa diyang makakita ka sa Dios nga balaan. When you are sanctified by His holy word. Sa diya nga ikaw nahinluan gikan sa iyang balaang pulong. And when you receive His Holy Spirit. O sa diya nga imong gidawat o nadawat nimo ang balaang espiritu. No one can walk in holiness by your own strength. Walay tawo nga diin makalakaw sa pagkabalaan pinaagi siya imong kaugalingong puso. Only the Holy Spirit can make you holy before God. Tungod kay ang balang espiritu lamang nga din makahimo natong balaan sa tubangan sa Dios. Amen. So, as we close today, I encourage you to search your heart and see if there's a need for repentance. And today, receive the grace and the washing of the Lord. And today, let's cry to God, say, Lord, make me holy before your sight. Amen. So, kung namay butang nga din mo nakita, kinahanglan nga maghinulsol ta. So, maghinulsol ta sa tubangan sa Dios. So, ato ang nadungog ang pulong sa Ginoo. Musta atong mga pinulungan? Musta atong mga pulong ginagamit ng gawas sa atong nga bakbak? Mga balaan ba ni? O mga butang ba ni? Nga diin maghahatag hinuon. Nga diin ang kasuko o ang tunglo sa Dios mag-abot o ang kamatayon mag-abot sa kinabuhi sa tao. Hallelujah!